ang tamang panahon upang tayo ay bumangon. Ang oras sa 14 na minuto makalipas ang alas 6. Oras sa sa inyo ng Stevia. Good news para sa mga diabetic at tulong makaiwas maging diabetic. Bawasan ng sugar, gumamit ng sweetened peat stevia, natural sweetener, zero calories, zero cholesterol. Health is the best wealth. Available sa Mercury Drugs at leading supermarket, Lazada at Shopee. Yes. Kabendor Elaine, ito na ang sinusubaybayan ng ating mga kabendor kung sino ang mapipiling Lucky Bee o Lucky Vendor of the Day ni Tito Malu. Ako, tama ka dyan, Kabendor Lawrence. Excited na rin akong malaman kung sino ang mapipiling Lucky Bee o Lucky Vendor of the Day na maswerteng tatanggap ng cash prize, and of course meron pa yung t-shirt at ang ating mahiwagang apron. Yes. Kaya ito na alamin natin kay Tita Malu kung sino ang ating maswerteng Lucky Bee o Lucky Vendor of the Day. Nagbabalik si Tita Malu via phone pots. Tita Malu, sino po ba napili nating Lucky Vendor of the Day? Kabendor Lawrence, ito na nga, inaabangan na marami, no? Ang napili nating Lucky Bee or Lucky Vendor of the Day ay si Kabendor Evelyn Villanueva na mula pa sa Nueva Ecija. 51 years old na si Evelyn, may apat na anak at isa siyang ice cream vendor sa kanilang lugar. At naman si Evelyn, marami silang sinubukang negosyo na yun. Pero hindi ito naging successful hanggang nababankrupt daw sila dati. Dahil doon, naghihirapan talaga sila pero muli silang bumabangon. At ngayong year, only this year lang sila nagsimula magtinda ng ice cream sa kanilang lugar. No? And so, surprisingly, mas na-enjoy naman daw nila ang pagtitinda ng ice cream. Dahil dyan, sa Vendor Evelyn, ikaw ay tatanggap ng 3,000 pesos na maaari mong pandagdag sa iyong puhunan. And syempre, may kasama itong t-shirt at isang mahiwagang apron. Congratulations sa Vendor Evelyn. Congratulations po. Ngayon makakausap natin si Evelyn Villanueva all the way from Nueva Ecija. Magandang gabi, Evelyn. Bilib naman kami sa iyo sa katatagan. Kahit bumagsak ang negosyo mo, ay pilit na bumabangot at maging kabendor ulit. Magandang gabi ulit sa iyo, Evelyn. Magandang gabi din po sa inyo. Una po, masasabi ko, maaga regalo namin sa inyo yung 3,000 pesos cash mula kay Tita Malu. Ano po ang gagawin niyo dito? Ay, una-una po, nagpapasalamat po ako kasi dagdag po yan puhunan para sa akin dahil hindi po maliit yung 3,000 sa mga katulad naming maliliit na negosyo sa ngayon. Yun po sobrang thank you po ako talaga kay God dahil isa po ako sa napili nyo. Ayun. Kwento mo sa amin, paano ginagawa yung mga tinitinda mong ice cream? Ito ba yung tinatawag na dirty ice cream o hindi? Yung machine na talaga? Actually po, yung machine po namin is ano na po siya na tinitimpla na lang po yung premix and then may sukat po ng tubig na inihahalo doon, tapos pag na-mix na po siya, ilalagay na lang po siya sa machine. And then yung machine na po yung ahalo po noon and then i-dispense na lang po namin. Bukod po sa ice cream, ano pa ang inyong tinitinda? Meron pa rin po kaming dinagdagan ko po siya ng siomay. Yung may siomay rice din po. Ayun. So, kumusta naman po ang kitaan sa pagbebenta ng ice cream? Sa totoo lang po, maganda po yung kitaan sa ice cream. Sa experience ko po dito. Kasi po, kahit sinasabi nating barya, pero mas mas nasasatisfied po ako sa sitwasyon ko ngayon kaysa nung unang nagnegosyo ko ng daan-daan libo, pero hindi po ako masaya dahil sobrang stress po. Magandang gabi po and congratulations Ate Evelyn Villanueva, si Ka-Vendor Elaine po ito. Ang galing naman po, nakakatuwa at pinatunayan nyo po kung paano maging matatag at hindi basta-basta sumuko ang mga ka-vendor natin na Pilipino katulad nyo po. Ate Evelyn, paano nyo naman po naisipang
magtinda ng ice cream, ang dami-dami naman pong ibang pwedeng itinda, bakit po ice cream yung inyo pong naisipang itinda? Ayan, Ate Evelyn? Yes po, nawawala po kasi kayo dito sa ano po. Yes po, ma'am. Paano nyo naman po naisipang magtinda ng ice cream? Aside po sa ice cream, marami naman na pwedeng itinda. So, bakit po ice cream yung inyong napili? Actually po, di nga po ba, nasabi ko na po sa inyo nung una na nanggaling na po kami sa marketing, and then nag-bakery pa kami, and then nag-canteen pa po kami, pero lahat po na yun hindi po kami nag-success po sa ganon. Ito pong ice cream, naisip po ng anak ko na yun yung anak, dahil unang-una mas patok po yun sa mga bata. And then yung location, doon po kami nag-ano ng location kung saan yung maraming bata. Yun nga po yung napili namin sa school. Nagkataon naman po na meron pong katrabaho yung pamangkin ko na tapat ng school. Kaya nagkaroon po kami ng mapagkukonektan ng kuryente. Kaya yun po, doon po kami nag-start na magsubok ng ice creaman. Magandang marketing strategy po sa bagay kapag eskwelahan yung mga bata mahihilig sa matatamis, mahihilig sa ice cream, kaya namang hindi ka mazizero Ate Evelyn. Nabanggit niyo po kanina daan-daan libo yung puhunan ninyo nung mga una po ninyong negosyo, pero nalugi din naman po at hindi po kumita. So mas maganda po para sa inyo na ito pong negosyo nyo ngayon, mas maliit ang puhunan pero mas maganda po ang inyong kinikita. Ate Evelyn. Hello po? Opo. Ate, kasi 'di ba po ang nung una sabi mo daan-daan libo ang inyong pinupuhunan. Pero di hamak po na mukhang mas maganda po ang kitaan ninyo ngayon dito sa negosyo ninyo na mas maliit. Mukhang nawawala si Ate Evelyn, Nawawala si Hello po? Yan. Ayan, narinig niyo na po ako, Ate Evelyn. Nawawala po kasi signal natin Ayun, nako, mahirap talaga. Ano po ba network ninyo? Sabay ganun. Okay na po. Okay na po. Better na po. Naririnig niyo na po kami. Nawawala talaga siya. Oo. Hello po? Ayan. Okay na. Ayan po, okay po. Loud and clear na po ba kami ngayon dyan, Ate Evelyn? Okay na. Ano po? Okay na po ba ang signal natin? Naririnig niyo na ako. Ayan po. Malinaw na po. Ayun, malinaw na. So mukhang mas maganda po ang kitaan ninyo ngayon dito sa mas maliit ang puhunan, pero mas maganda ang kitaan kumpara doon sa dati ninyong negosyo na ang laki ng puhunan. Yes po. Noon po, 1,000 po yung naging namin nagasta na ibenta po namin yung bahay namin sa Manila para idagdag lang para ma-survive po ulit, pero hindi na po kinaya. Pero ito pong negosyo namin ngayon, talagang masasabi ko pong kahit barya lang, pero talaga naman pong ito po, masasabi kong nasasatisfied po ako sa ginagawa ko at masaya po ako. Nakakatuwa naman kasi tsaka gusto nyo po yung ginagawa ninyo. Sino po ang inyong katulong sa pagtitinda? Yung pong anak ko po. Ang mister nyo po, Ate Evelyn? Actually, yung mister ko po na-stroke po siya dahil din sa negosyo po niyan Dahil sa kagustuhan niya pong maano namin yung dati naming negosyo nun. Na po kami, canteen, napuyat po, pagod, ayun, nag-stroke po. Pero nakaka-recover naman na po ang mister ninyo. Actually po, hindi naman po siya pasanin. Kahit po yung kaliwang part po ng katawan niya hinihilahod niya po. Pinipilit pa rin po niya na maging pakinabang. Ate Evelyn, maraming salamat po sa pagbabahagi po ninyo ng inyo pong istorya para po mapagkuhanan ng inspirasyon at motivation dun po sa ating mga viewers and listeners na kahit gaano man po kahirap ang buhay, talaga namang tuloy lang sa laban kahit mahirap po talaga. Ilang beses mga madapa ay bumabangon pa rin. Maraming salamat po at sana po mas lumaki pa po ang inyong negosyo. Yes.
Maraming salamat po Ate Evelyn. Congratulations ulit sa iyo. Nakaka-inspire naman ang iyong istorya. Ang kwento ni Evelyn lamang ang kwentong dapat gayahin at paghugutan ng inspirasyon ng ating mga kababayan dyan. Kaya kahit anong hirap ng buhay, kahit anong pagsubok na kanyang bumabangon para tumitindig muli. Pakintay lamang po ang tawag namin staff para kunin ang inyong GCash number para may padala po namin ang inyong papremyo. Kaya sa ating mga ka-vendor na gustong maging Lucky Bee o Lucky Vendor of the Day, mag-email na lang po kayo sa aming kabendor25@gmail.com o di kaya sa aming fanpage na ka-vendor o di kaya sa aming hotline na 0918-985-6153. Yan, may babatiin ka ba, Miss Elaine? Ako gusto ko lang batiin ng Diyos Marhay na Banggi ang mga taga Bicol region and of course yung mga nakatutok sa ating YouTube channel sa DZRH News Television at sa ating Facebook page na DZRH News. And of course, pwede nyo rin po kaming mapanood sa cable channels nationwide po yan at mapapakinggan din po sa inyong mga radyo via 666 kHz. Yan, kay happy viewing kay Police Corporal JM Maranan Moog ng Cuenca PNP. Marami pa kaming sorpresa sa inyo. Huwag kayong alis, tutok lang dahil magbabalik pa rin ang Kabendor, sumbungan ng maninindang Pilipino.